Part 3. Pumangibabaw ang katahimikan dito sa kusina. Mariin ko namang itinikom ang bibig ko. Kahit ang mga magulang namin ay hindi nakaimik sa sinabi ng panganay nilang anak. Palipat-lipat naman ang tingin si Iris sa amin, mukhang nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Well, wala naman talagang nangyayari kung tutuusin. Natural lang na sabihin niya ang ganun, at ayokong bigyan ng mali siya iyon. After all, we're siblings. Hindi man totoo, ngunit naging magkapatid pa rin kami. Naging kuya ko siya. Hindi inalis ni Chino ang tingin niya sa akin. Itinagilad pa niya ang ulo niya na parang inaasar ako. May naramdaman akong kuryente na damaloy sa katawan ko. At nang hindi ko na kinayang makipagtitigan sa kanya, ibinaba ko ang paningin ko sa plato na nasa harapan ko. Narinig ko ang awkward na tawa ni Daddy saka siya tumikim. Inangat ko ang paningin ko sa kanya. Nakatuon naman ang mga mata nito kay Ira. Kita ko sa sulok ng mata ko ang pagngisi ni Chino. Muli rin niyang kinuha ang kutsara at tinidor niya saka nagpatuloy sa pagkain. Chino is really protective of his siblings. Lalo na kay Ayla dahil nag-iisa siyang babae, paliwanag ni Daddy. That's what I thought. Ganon rin naman si Terence sa akin. Hindi ko dapat bigyan ng mali siya iyong mga sinabi niya kanina. Ganito naman siya noon pa, but kapag si Terence yung ganito, hindi naman kumakabog ang dibdib ko. Ah, yes, I can see that, Tito. Tumawa si Ira. He should really protect his sibling since siya ang panganay. Nilinggan nito ang lalaking katabi niya nang umiti lang sa kanya. Lalo na si Ayla. Sa akin naman tumingin si Iris saka ngumiti. Bahagyang kumunat ang noo ko pero nagawa ko ring gumanti ng ngiti sa kanya. That's true. Hiha, sang-ayon ni Mommy. And that's what Chino's doing. Actually, silang dalawa ni Ayla, simula pa noong mga bata sila, parang aso't pusa na. They always fight over petty things, you know. Mom let out a soft chuckle. Sumulyap pa siya ng tingin sa amin ni Chino. Ngumiti naman ako sa kanya saka na ipinagpatuloy ang pagkain kahit na parang busog na ako. Ayokong ipahalata na naapektuhan ako doon sa mga sinabi ni Chino. Nagpatuloy naman si Mommy sa pagkukwento kay Ira tungkol sa aming magkakapatid. Malugod naman itong nakinig, at nakikitawa kapag may nakakatawang pangyayaring nasabi si Mommy. Kahit na medyo nahihiya ako ay pinili ko na lamang manahimik. Wala naman rin sigurong nahalata si Ira sa amin, di ba? Sabagay, wala naman talaga dapat siyang mahalata. Kapatid ko si Chino sa paningin niya. At wala namang namamagitan sa amin. Kung meron man, dati iyon. Sa kanya na siya ngayon. Nang patapos na kaming kumain ay bigla naming narinig ang ingay sa bubong. Mukhang umuulan at malakas na bumubuhos ngayon. Nakakisame ang bahay, at kung mahina lang, hindi na namin maririnig pa. Tuldok. Looks like it's heavily raining outside, usual ni Chino habang nakatingin sa girlfriend niya. I guess so, tumataingong tugon ni Ira. Lihim akong napanguso. Pakiramdam ko kaya sinabi ni Chino ang obvious na bagay ay para dito na matulog si Ira. The way he looked at her gave it away. And what's my problem with that? Wala. Pabor na rin siguro si Mommy at Daddy doon. Matanda na si Chino at alam na niya ang ginagawa niya. May trabaho na rin siya at kaya na niyang bumuhay ng pamilya. Tutulong sana ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan ngunit inunahan na ako ni Ira kaya hindi na ako nagpumilit pa. Kami na lang ni Ira dito, ya. Magpahinga ka na, rinig kong sinabi ni Chino habang naglalakad ako palabas ng kusina. Mapait akong napangiti sa sarili ko at napailing. Hindi naman ako nanghihinayang na hindi na ako. Mukha namang okay si Ira at halatang mahal naman niya si Chino. Tsaka, tanggap ko na rin naman na hindi na ako. Hindi ko lang talaga maiwasang makaramdam ng kurot sa dibdib ko. Pinuntahan ko ang mga magulang ko sa sala na nagpapahinga. Umupo ako sa tabi ni Dominic na may pinapanood naman sa iPad niya. Nagulat pa ito nang yamakap ako sa kanya at ipinatong ang baba ko sa may balikat niya. Mahina akong tumawa at nakisali sa panunood niya. Sinulyapan ko ng tingin ang mga magulang namin. Halata ang tuwa sa mga mata nila habang nakatingin sa amin. Wala naman akong narinig na reklamo mula kay Dom. Itinuon ko ang atensyon ko sa ipadi Dom para sana hindi ko marinig ang mga tawanan na nagmumula sa kusina, ngunit hindi naman ako bingi. Malinaw na pumapasok sa mga tenga ko ang malulutong nilang tawanan na siyang nagpapakati sa mga paa ko para umalis.
Ang saya-saya nilang pakinggan. Nakakatuwa na nahanap na ni Chino ang kasiyahan niya kay Ira. Siguro ako, sasaya na lang para sa kanya. Your daughter wants to sleep with us tonight, rinig kong usual ni mommy. Tumingin ako sa mga magulang ko saka ngumiti. Then we will all sleep in our room tonight. Mabilis na deklara ni dad at halata ang excitement sa tinig. Our daughter really misses us, mourn me. She's all grown up, and chances like this happen rarely, so we shouldn't be saying no. Malakas akong tumawa. My heart filled with so much joy. I am so glad I was raised in this household. Kahit na may pagkakamali man akong nagawa noon, tinanggap pa rin nila ako ngayon. Oh, I love you, guys. So much. Ibinaling ko ang ulo ko kay Dom. Hear that, Dominic Leon. We will sleep together tonight. Tabi tayo, ha? Malambing kong sabi sa kapatid ko at muling ipinatong ang baba sa balikat niya. How about kuya? Tanong naman nito at inilayo ang ulo para lingunin ako. Saglit na umawang ang bibig ko. He is with, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang marinig ko ang tinig ni Chino. What do you mean by how about me, Dom? Ibinaling ko ang paningin ko sa kanya, ngunit agad ko ring binawi dahil nakita kong nakakalawit ang kamay ni Ira sa braso niya, at nakahawak naman ang isang kamay ni Chino sa bewang ng girlfriend niya. We will sleep with mom and dad tonight, kuya. How about you? Tanong pa ni Dom sa umaasang tinig na makakasama niya si Chino na matulog rin sa kwarto ng mga magulang namin. Ah, okay, Leon lang ang sinabi niya. Mukhang hindi naman siya interesadong matulog rin doon. Tipid akong napangiti sa sarili habang nakatuon ang mga mata sa screen ng iPad ni Dom. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng disappointment. Hindi na siya kinulit ni Dom. Hindi rin siya kinausap ng mga magulang namin tungkol doon dahil siguro alam nilang hindi naman siya papayag. Tsaka, hindi naman talaga siya pwedeng matulog kasama namin dahil nandito si Ira. Mas gugustuhin ba niyang kami ang kasama niya sa pagtulog kaysa sa girlfriend niya? Siyempre, hindi. Nang magpaalam ang mga magulang namin na pupunta na sa kwarto para ayusin ang kama ay tumayo na rin kami ni Dom. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pagsunod ng tingin sa akin ni Chino ngunit diretso lang akong naglakad habang nakaakbay ang braso ko sa balikat ng kapatid ko. Pinono ko na rin siya sa kwarto nila mommy dahil gusto ko munang maghilamos. Dinampot ko ang isang unan at kumot nang matapos ako. Lumabas ako sa kwarto at pupunta muna sana sa kusina para uminom, ngunit napahinto ako sa paglakad nang malapit na ako sa may living area. Naririnig kong nag-uusap si Chino at Ira doon. Sinilip ko silang dalawa na sana ay hindi ko na lang pala ginawa dahil nakita kong nakahilig ang ulo ni Ira sa balikat ni Chino habang magkatabi sila. Nakapatong naman ang laptop ng kapatid ko sa mga hita niya at mukhang may tinitingnan sila doon na hindi ko alam. Bakit kasi hindi na lang sila doon sa kwarto ni Chino? Bakit nandito pa rin sila sa sala? Hindi tuloy ako makapunta sa kusina. Let's go, Alaric. I'm sleepy, usual ni Ira saka umalis sa pagkakahilig niya kay Chino. Alaric really? Lumingon si Chino kay Ira habang nakangisi. Tumawa naman si Ira. Mahigpit kong niyakap ang mga dala ko. There is really something in the way he looks at her. Parang pati yung kaluluwa niya, sama-sama kapag tumitingin siya kay Ira. Nang pareho silang tumayo ay nagmadali na akong umalis patungo sa kwarto nila mommy. Alam kong pupunta na sila sa kwarto ni Chino. Baka makita pa nila akong pinapanood ko sila. Nadatnan ko si mommy na nakaupo sa harapan ng vanity mirror niya habang naglalagay ng cream sa mukha nang makapasok ako sa kwarto nila. Si Dad at Dom naman ay parehong nakaupo sa kama. Nakikinood si Daddy sa pinapanood ni Dom sa iPad. Hi! Nagmamadali akong sumampa sa kama at humiga sa tabi ni Dom. Umayos naman si Dad sa pagkakaupo sa kama habang malapad ang ngiti sa akin. Sinamahan na rin kami ni Mommy na humiga naman sa tabi ko nang matapos siya. Nakinod kaming lahat sa iPad ni Dom habang nag-uusap kaya hindi rin namin masyadong maintindihan ang pinapanood. Parehong nakayakap sa amin ang mga magulang namin na nasa magkabilang gilid ng kama. At kahit naabala ang mga mata at bibig ko, iyong isip ko ay nakay Ira at Chino. Ayoko mang isipin ang tungkol sa kanila sa mga sandaling ito, pilit na pumupunta sa kanila ang utak ko.
Gusto ko sanang magtanong sa mga magulang ko tungkol sa kanila ngunit pinili ko na lang na manatili ang mga tanong na iyon sa utak ko. Baka kasi kapag nagtanong ako, bumalik sa isipan nila yung kung ano ang mayroon sa amin ni Chino noon. At ayoko nang ipaalala sa kanila iyon. Maaga akong nagising kinaumagahan kahit na hindi naging maayos ang tulog ko. Wala na si Daddy at si Mommy sa higaan. Kaming dalawa na lamang ni Dom ang natira. Maingat akong bumaba sa kama para hindi may storbo ang mahimbing na tulog ni Dom. Nagtungo muna ako sa kwarto para mag-ayos ng sarili, at pagkatapos ay tumuloy na ako sa kusina dala ang phone ko. Good morning, Mai. Good morning, yeah. Masayang bati ko nang madatnan ko sila. Humalik ako kay Mommy saka ako umakbay kay Yaya. Napansin ko rin ang nakahandang almusal sa lamesa. Good morning, too. Ang aga mong nagising. Did you sleep well? Ngumiti at tumango ako kay Mommy. Ang aga po yatang umalis ni Dad. Yuzis ako dahil hindi ko na makita ang ama ko. Gusto ko ring itanong kung gising na ba yung dalawa, o kung umalis na sila pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang sarili ko na magtanong tungkol kay Chino o tungkol sa kanilang dalawa ni Ira. Oh, you know your dad. He is a dedicated worker, Anya. Kumain ka na dyan. Kayo po kumain na. Ikaw, yeah. Lumakad ako palapit sa lamesa at dinampot ang tinidor. Kumuha ako ng isang hotdog saka kumagat. I had coffee, sagot ni Mommy. Nagkape na rin ako. Si Yaya, gusto mo ba ng kape? O gatas? Ako na po magtitimpla. Inilagay ko sa plato ang hotdog na kinagatan ko. Nang makapagtimpla na ako ng kape ay umupo ako sa harapan ng lamesa. Naging abala naman si Mommy at Yaya sa pag-uusap kung ano ang kakainin namin mamayang lunch. Wala na yata silang maisip na iluto. Inabala ko rin ang sarili ko sa pag-cellphone habang nagkakape. Binuksan ko ang social media account ko at bumungad sa newsfeed ang bagong profile picture ni Rian. Naalala ko na hindi pa pala nila alam na nandito na ako. Binuksan ko ang camera ng phone at sinet sa front cam. Inayos ko ang buhok ko at bahagyang inusag ang upuan para siguradong makukuha rin sina Mommy at Yaya. Sinend ko iyon kay Rian pagkatapos. Hindi man siya online sa mga sandaling ito ngunit alam kong makikita naman niya iyon. Natatawa kong ipinagpatuloy ang pag-scroll sa newsfeed habang humihigop sa kape. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Rian kapag nakita niya iyong sinend ko. Kumain ka na, kuya. Sabayan mo na ang kapatid mo. Napahinto ako sa pag-scroll at napatingin sa taong naglalakad palapit kay Mommy. Saglit naman itong sumulyap ng tingin sa akin, at hindi na niya inulit pa. So, nandito pa siya. Wala ba siyang trabaho ngayon? Hindi siya nakabihis, nakapambahay lang siya. O masyado pang maaga. Si Ira kaya, nasaan? Hindi ko na malaya na nakatingin na pala ako sa entrance ng kusina. Baka tulog pa si Ira at ayaw siyang istorbohin ni Chino. Itinuon ko ang atensyon ko sa cellphone nang umupo si Chino sa tabi ko. At hindi ko alam kung bakit kumakabog na naman ang dibdib ko. Dahil ba sa kape na iniinom ko? Hindi pa nga nauubos, nagpapalpitate na ako. Gosh! Umalis naman si Mommy sa kusina para silipin si Dom sa kwarto nila. Tahimik namang kumain si Chino. Para ring wala ako dito sa tabi niya ngayon. Siguro ay hindi na talaga ako welcome dito para sa kanya. Wala lang siyang magawa dahil kina Mommy at Daddy. Si Ira nga pala, Chino. Ba't hindi mo pa gin-icing? Para makapag-almusal na rin, pahayag ni Yaya. Wala ka palang trabaho ngayon. Pinanatili kong nakafocus ang atensyon ko sa cellphone ko. Ngunit yung mga tenga ko ay mayroong ibang agenda ngayon. She didn't sleep here, yeah. Hinatid ko rin siya kagabi, sagot ni Chino at ang hula ko ay nakangiti siya. Sa site ako ngayon. Aalis ako mamayang 11. Hindi ako tumigil sa kakascroll. Hindi ko na nga maayos na natitingnan ang mga nasa newsfeed ko. Mas nangingibabaw yung interest kung makinig sa usapan dito. At hindi ko alam kung bakit. Hinatid mo rin. Akala ko dito mo na siya pinatulog. Ang lakas ng ulan kagabi. Wika pa ni Yaya. Narinig ko ang mahinang tawa ni Chino. Pinigilan kong mapalingon sa kanya sa pamamagitan ng pagkuha ko sa mug. Dahan-dahan akong humigop sa kape. Nope, ani Chino sa natatawa pa ring tinig. Lihim akong napangiti sa narinig ko kahit hindi naman dapat.
At bago pa mapansin iyon ng katabi ko, tumayo na ako at inilagay sa lababo ang ginamit kong baso kahit na mayroon pa iyong laman. Hindi na ako nagpaalam sa kanila. Ni hindi na rin ako uminom ng tubig. Nakasalubong ko si Mommy na pabalik na ng kusina habang patungo ako sa kwarto. May naramdaman akong mga yabag mula sa likuran kaya lumingon ako. Akala ko noong una ay si Mommy, pero bigla akong napahinto sa gulat nang makita si Chino. Nakahinto rin ito at halata ang kaseryosohan sa buong mukha na dahilan para kumabog ng husto ang dibdib ko. "Why did you come back?" Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ko. May kung anong hamampas sa dibdib ko. Hindi ko inasahan iyong tanong niyang iyon. Tama ba ako sa hinala ko na hindi na ako welcome dito para sa kanya? Nangga pa ako ng salita na pwedeng isagot doon sa tanong niya pero wala akong maisip. Napalunok ako nang humakbang ito palapit sa akin. "Why now? You told me you never want to come back here. And you always refused when mom's asking you to go back here. So bakit ka bumalik ngayon?" May halong galit, panunumbat, at disappointment ang tono ng boses niya. Parang nilalamutak ang puso ko habang nakatingin ako sa mga mata niya. Hindi ko mahanap ang tamang rason kung bakit nga ba ako bumalik dito. Bakit nga ba? Bakit hindi ko pinanindigan? Hindi ko alam. Because, nilunok ko ang takot. Because I missed mom and dad. I missed them, I missed our cousins and you. I missed you. Pero hindi ko sasabihin sa'yo. Ngumisi ito sa akin saka humalukip-kap. Nakuha pa niyang ihilig ang braso niya sa pader. And how about me? Didn't you miss me? Umawang ang bibig ko at saglit na natulala dahil sa tanong niya. Pero sa hitsura niya, mukha lang siyang nang-aasar. Nang iinsulto, nandoon pa rin yung ngisi niya at galit sa mga mata. Muli akong lumunok at mahinang tumikim dahil nanuyo ang lalamunan ko. Of course I missed you, halos pabulong kong sagot dahil nakaramdam ako ng hiya. Kahit na mukhang, hindi na ako welcome dito, para sa'yo. Tipid akong ngumiti. Do you want me to throw a big welcome back party for you? Just to prove myself to you that you're still welcome here. Ha! Nang iinsulto niyang sabi habang nakataas ang dalawang kilay. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka umiling. Gusto ko na ring umalis sa harapan niya ngunit hindi ko magawang ikilos ang mga paa ko. Hindi ba niya alam na nasasaktan ako na ganito siya sa akin ngayon? Umayos ito sa pagkakatayo at sandaling pumikit. Ibinulsa niya ang mga kamay niya sa suot niyang sweatpants. Narinig ko rin ang paghugot niya ng isang malalim na hininga. And don't worry, baby. I missed you, too. Yuzel nito na lalong nagpakabog sa dibdib ko. Inilapit pa niya ang mukha niya sa mukha ko. At kahit gustong gusto kong umiwas, hindi ako makakilos. As upset and as angry as I am, I still miss you, he said through gritted teeth. Do you know how pathetic that makes me feel? He licked his bottom lip and started walking towards his room. Tulala akong naglakad papasok sa kwarto. Parang napuno ng hangin ang utak ko. I couldn't think straight. Hindi ko rin alam kung ano ang eksaktong mararamdaman ko dahil bumuhos sa akin ang halo-halong emosyon. May tuwa, takot, awa, pangamba and a little hope suddenly freaking sparked. But no, I shouldn't be putting any meaning to what he just said, right? It was unnecessary to misinterpret it. Of course he missed me. He misses me just like how mom and dad misses me. Si Dom rin naman ganon. Normal lang na mamiss niya ako dahil sabay kaming lumaki. Nasanay siya na kasama niya ako dito sa bahay. Araw-araw rin kaming nagkikita noon. So ano ba ang kinakabog ng dibdib ko ngayon? Sigurado namang hindi na ako. Nakita ko yung mga tingin niya kay Ira. Pati yung malalambot niyang hawak at haplos sa kanya, yung malulutong nilang tawanan. And the guilt is now slowly creeping into my skin because of that hell of hope when I know there's no more hope for me. Tsaka, galit siya kaya hindi ako pwedeng mabuhayan ni Katie Ting na pag-asa na baka ako pa rin. Nakita ko ang galit sa mga mata niya para sa akin. Inamin rin naman niya iyon. Hindi ko nga lang alam kung ano ang dahilan kung bakit galit siya. Maayos naman kaming naghiwalay. Maayos rin kaming nagkausap. O baka dahil hindi ko napagbibigyan noon sina Mommy na umuwi ako dito. Well, I can't blame him. May karapatan siyang magalit sa akin kung iyon ang dahilan niya. Pero kung may iba pa ewan.
Ayoko na lang isipin. Pabagsak akong umupo sa kama saka mahinang hinampas ang dibdib ko. Hindi pa rin humuhupa ang kabog nito dahil sa mga sinabi ni Chino. Maya-maya pa ay narinig ko ang tunog ng messaging app. Humugot ako ng isang malalim na hininga saka ngumiti nang makitang gustong makipag-video call ni Rian. Just because you know I miss you doesn't mean you have the right to mess with me. Pambungad niya at halata ang katarayan sa buong mukha. Halata sa hitsura niya na kagigising pa lang niya. Gulo-gulo pa nga ang buhok niya at mukhang nakahiga pa sa kama. Ang hula ko ay cellphone na kaagad ang dinampot niya pagmulat ng mga mata niya. Mahina akong tumawa habang nakaharap sa mukha ko ang camera. Nakita na niya panigurado yung picture na sinend ko kanina at ayaw niyang maniwala. I'm not messing with you. I'm not even trying. Natatawang depensa ko. When was the photo taken? Baka matagal na yun. Hindi na latest. Itinaas niya ang isang kilay, halatang ayaw maniwala. It was taken a while ago. Come on, look. I'm here inside my room. I flipped the camera to show her around. Baka sakaling maniwala na siya. Narinig ko ang bahagyang tili nito. No way. Muli kong iniharap ang camera sa akin. Nakaupo na rin si Rian sa kama at abot tenga ang tuwa. Naniniwala ka na. Ngumisi ako sa kanya. Finally after 4 years, malakas akong tumawa habang nakikita sa mukha niya ang excitement at tuwa. Kapareho siya ng reaksyon nila Momri. Si Chino lang talaga yata ang hindi natuwa na nandito na ulit ako. So, aren't you, guys, coming in here? Tanong ko. I want to. But I have an interview at 10. May panghihinayang ang tinig nito. Alam na ba ng iba na umuwi ka na? O sa akin mo palang ipinaalam? Kailan ka pala umuwi dyan? Sa'yo ko palang sinabi. And I just came home yesterday. Masamang tingin ang ipinukol nito sa akin. Kahapon ka pa pala nandyan, hindi ka nagsabi. Nagtatampo niyang saad. Hindi ko napigilan ang hindi matawa. I'll tell others later. May mga trabaho kasi sila ngayon. It's a Monday, Ayla. Kung kahapon pa lang sinabi mo na, lumusab na sana kami dyan. Panenermon pa nito. My apologies. Matamis akong ngumiti. Okay lang kung hindi niyo ako mapupuntahan ngayon, not now. Pero mamayang gabi, siguradong nandyan kaming lahat. Pagtatataray pa rin ito. Okay, then. See you. Gosh. Finally, you showed up. We both laughed. Saglit pa kaming nag-usap ni Rian saka na siya nagpaalam na mag-aayos na para sa interview niya mamaya. May trabaho na halos ang mga pinsan ko. Bigla tuloy akong na-pressure dahil hindi pa nga pala ako nakakahanap ng trabaho. Hindi rin namin napag-usapan ni Dada ang tungkol doon. Hindi naman kasi niya ako minamadaling humanap kaagad ng trabaho ngayong nakapagtapos na ako. But it doesn't mean I won't look for a job. Siguro kapag nakabalik na ako doon, saka na lang ako hahanap ng trabaho. Sa ngayon, dito muna ako sa mga Fontanilla at susulitin ang mga araw. Sapat na siguro yung 2 linggo na pananatili ko dito o hindi pa. Nanatili ako sa kwarto at lumabas lang noong 11:00 na. Hindi kasi ako naging komportable doon sa naging pag-uusap namin ni Chino. At baka kapag nabigyan na naman kami ng pagkakataong mapag-isa, kung ano-ano na naman ang lumabas mula sa bibig niya. I spent the rest of the day talking to my mother. Akala ko talaga, ubos na yung mga tanong niya sa akin tungkol sa mga nakalipas na taon kahapon pero warm up pa lang pala ang mga yon. Pati si Yaya ay nakipagkwentuhan na rin sa amin, samantalang si Dom ay nagbabad na naman sa iPad niya. By the way, anak, Mom trailed off. Parang pinag-iisipan pa kung itutuloy ang sasabihin o hindi. What is the name of the guy who wants to court you? Layong malapit lang sa inyo. Bigla rin akong napaisip kung sasabihin ko ba ang pangalan dahil hindi talaga ako sigurado kung gusto niya ako at kung gusto rin niyang manligaw. Ba't ko pa ba kasi naikwento ang tungkol dun kagabi? Mateo, May. Pilit akong ngumiti. Do you like him? Diretsyong tanong nito. Nakatingin pa siya sa mga mata ko na parang makikita niya sa mga ito kung magsasabi ako ng totoo o hindi. No, May. Mateo's just a friend. Mabait po kasi siyang tao. Very good. Matamis itong ngumiti. Parang naging panatag ang kalooban niya dahil sa isinagot ko. You know, me and your dad only want what's best for you.
Who will be good for you? Layong kaya kang buhayin, intindihin at mahalin ng buong buo. Tumango ako at gumanti ng ngiti sa kanya. Sino nga namang magulang ang hindi gugustuhing mapunta ang anak nila sa tamang tao, di ba? May gusto po ba kayo para sa akin, May? Biro ko. Tumaas ang mga kilay nito kaya parang namilog ang mga mata niya. Nakita ko pa ang pagsulyap niya ng tingin kay Yaya. Maya-maya ay marahan itong tumawa saka humawak sa kamay ko. Wala naman. At kung meron man, ikaw pa rin naman ang masusunod, anak. You just have to choose wisely, will do, mom. Nang maghahapon na ay nagpaalam na ako na maliligo muna. Muntik ko nang makalimutang maligo dahil napasarap kami sa kwentuhan. Ayla, malakas na tawag ng isang tinig sa pangalan ko habang nagsusuklay ako ng buhok at nagsi-cellphone. Agad na gumapang sa buong sistema ko ang excitement nang marinig ko iyon. At kahit na hindi ko pa nakikita ang nagmamay-ari ng boses, alam kong si Rian iyon. Inilapag ko ang sukli sa kama saka ibinulsa ang phone. Nagmadali akong lumapit sa pintuan para buksan iyon. At hindi pa man ako nakakapagsalita, kaagad na akong sinunggaban ng yakap ni Rian. Actually hindi lang si Rian dahil pati si Yvette at Amara ay yamakap na rin sa akin. Muntik na akong malagutan ng hininga dahil sa kanila pero nakakatuwa pa rin. Welcome back, Kus. Masayang wika ni Amara nang humiwalay ito sa akin. We missed you, Ayla. Si Yvette, gosh, you almost killed me. Pabirong reklamo ko. Pero totoong muntik na nila akong patayin. Come on, girl. 4 years kang hindi nagpakita. Do you think we will go easy on you? Inirapan ako ni Rian pero nakangiti pa rin siya. Nang makarinig ako ng tinig ng mga lalaki sa may living area ay nagtungo kami doon. Sobrang lapad ng mga ngiti ko nang makita ko ang mga boys na pare-parehong nakangiti sa akin. Pakiramdam ko ay isa akong prinsesa na kinasasabakan nilang makita. I felt so special. Agad na ibinuka ni Yusuf ang mga braso para sa isang yakap na agad kong tinugunan. What's up? We thought you will never come back, Yuzel nito. Akala ko rin, bulong ko na tinawanan lang niya. Pauuwi niyo na si Shan, kumpleto na tayo. Ani OJ bago yamakap sa akin. Malapad akong napangiti saka gumanti ng yakap. The spoiled brat is back. Mahina kong sinuntok ang tiyan ni Greg bago yamakap sa kanya. Welcome back sa pinakamamahal na babae kapatid na babae ni Chino, bulong ni Ryan sa may tenga ko habang nakakulong ako sa mga bisig niya. Mabilis kong hinampas ang likuran niya na ikinadaing niya. Kailangan pa ba talaga niyang sabihin iyon? Well, siguro noon, oo. Ngayon hindi na, may iba na. Nagpahanda ng makakain si Mommy para sa mga pamangkin niya. Ang dami nilang kwento at ang dami ko rin palang na-miss na mga ganap. Halos sabay namang dumating si Dad at Chino na medyo nagulat dahil sa mga nadatnan nila. Hindi ko naman magawang tumingin kay Chino na sinamahan kami dito sa sala kahit naramdam ko ang mga titig niya. Tita, Tito, wala po bang pa-welcome back party ang unikahihan niyo? Tanong ni Rian saka ako sinulyapan ng tingin. Kung gusto niya, di go. Walang pag-aalinlangang sagot ni Mommy. Gusto niya, tita. Atat na sagot ni OJ kaya tumawa ako at napailing. Dama po naman ang paningin ko kay Chino na nakahalukip-kap habang nakasandal. Mabuti na lamang at kay Ryan nakatuon ang atensyon niya ngayon. Saan mo ba gusto, Ayla? Tanong naman sa akin ni Daddy. Kahit saan po. Pwede ring dito na lang, wika ko. No, sa 7th, mag-calf tayo. Hindi mo ba na-miss dun? Si Amara, right. KTV, we missed hearing your voice. Enthusiastic na sang-ayon ni Rian. Sumang-ayon na rin ako sa gusto nila. Tsaka, na-miss ko rin naman ang magpunta sa mga pubs. Sa Prob Insta kasi ay malayo. Pinagplanuhan nila kung kailan gaganapin yung welcome back party. Since hindi sila pwede kapag weekdays, napagpasyahan nila na Saturday na lang namin gawin iyon. Invite Ira, Chino. Maganda rin boses noon, wika ni Rian. Tinanguan naman siya nito. Hindi na ako nagulat na binanggit niya ang girlfriend ni Chino pero gusto kong magreklamo sa kanya at sabihin na para sa akin ang party na yun kaya gusto ko, kami-kami lang. Pero as usual, mas pinili kong manahimik.
Magiging parte na rin Erfaman siya ng pamilyang Fontanilla soon kaya mabuti pa na sanayin ko ang sarili ko na palagi kong makikita si Iris sa bawat magiging okasyon ng pamilyang ito. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa nang marinig ko ang tunog ng messaging app. Kaagad akong nag-excuse nang makita na nagre-request ng video chat si Terence. Hi! Nakangiti kong bati sa kapatid ko nang sagutin ko ang tawag. Nagtungo ako sa may kusina at humilig sa hamon ng pintuan tungo sa backyard. How are you? Ayos ka pa ba dyan? Tanong ng kapatid ko. Ayla, uwi ka na. Miss ka na namin. Rinig kong sabi ng isang tinig bago ko pa masagot ang tanong ng kapatid ko. Iniharap ni Terence ang camera sa mga barkada niya. Mukhang nag-iinuman sila doon sa harapan ng bahay namin. Uuwi rin ako soon. Miss ko na rin kayo. Si Mateo daw miss ka na, ani Kuya Ando. Nagsitawanan silang lahat. Narinig ko naman ang pagpolitok ni Terence. Pupunta daw siya dyan para makausap ang daddy mo, Ayla, ani Jom. Miss mo rin daw ba siya? Itinutok ni Terence ang camera kay Mateo na pinagtitrip-an nila ngayon. Ilang beses niyang minura ang mga kasama niya. Ayokong makitawa, ngunit hindi ko maiwasan ang hindi mapangiti. Siyempre, nami-miss ko, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang marinig ko ang padabog na pagsarado sa pintuan ng ref. Nagbanggaan pa yata ang mga bote sa loob dahil narinig ko ang mga tunog. Agad akong tumingin doon at kinabahan nang makita si Chino na nakatayo sa harapan ng ref. Nakahawak pa ang isa niyang kamay sa may handle ng pintuan, habang iyong isa naman niyang kamay ay may hawak na baso na may lamang tubig. Hindi ko masabi kung kanina pa siya dito o hindi, pero hindi ko naramdaman ang presensya niya. Ni hindi ko narinig ang mga yabag niya dito. Ano yun? May problema ba dyan? Kunot noong tanong ni Terence na mukhang narinig ang pagdadabog ni Chino. Inalis ko ang tingin ko kay Chino at itinuon kay Terence. Wala, yung pinsan ko lang. Ngumiti ako. Ayokong sabihin na nagdadabog si Chino sa hindi ko malamang dahilan. O baka naibagsak niya lang ang pintuan ng ref pasara. Now I'm your cousin, malamig na saad ng tinig sa likuran. Muli akong lumingon sa kanya habang nakakunot ang noo pero saglit lang iyon dahil agad ko ring ibinalik ang atensyon ko kay Terence. Sige na, kuya, nandito kasi yung mga pinsan ko. Tatawag na lang ako mamaya. Bye. Paalam ko. Nang tumanggo ito ay tinapos ko na ang tawag aalis na sana ako sa kusina para bumalik sa sala ngunit biglang hinarang ni Chino ang braso niya sa harapan ko. What's his name? Tanong nito saka ibinaba ang braso. Sino? Naguguluhan kong tanong. The guy who wants to talk to dad and to your father. Inangat nito ang basong hawak saka uminom doon habang nakatingin sa akin. Mas lalong kumunat ang noo ko. Why? Ibinaba niya ang baso saka umiling. Bahagya akong bumusangot at umambang aalis na ngunit muli niyang iniharang ang braso niya. Hindi ko napigilan ang mapasanggal habang nakatingin sa kanya. Can you do me a favor? Aniya sa mababa at malumanay na tinig. Agad akong kinabahan sa kung ano ang pabor na hihingin niya mula sa akin. Hihilingin ba niya na umalis na ako dito? Ano? Will you let me get married first, Ayla? Before you start loving someone else? Please. He smiled sincerely, but the sadness was still visible in his eyes. And after 4 years, I felt my heart was once again breaking into tiny little pieces. Ngumiti lang ako sa kanya saka na naglakad pabalik sa sala. Ang unfair ng gusto niya. Paano naman ako? Hindi ba talaga niya nakikita na nasasaktan pa rin ako?